Sa iba pang balita, tiniyak ni Pangulong Aquino na magpapatuloy ang modernisasyon ng Philippine National Police sa kabila ng naging pasya ng Supreme Court na partly unconstitutional ang Disbursement Acceleration Program. Ginawa ng Pangulo ang pagtiyak sa kanyang pagsasalita sa 113th anniversary celebration ng PNP. May kabang ulat si March Wamar. Sa kabila ng naging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa Disbursement Acceleration Program o DAP, tiniyak ni Pangulong Benigno Aquino III sa kapulisan sa ika-113 nitong anibersaryo na magpapatuloy pa rin ang tinatamasa nilang modernisasyon mula sa pamahalaan. Kabilang dito ang pagpaparami ng bilang ng mga pulis at pagbili ng mga kinakailangang kagamitan tulad ng radyo at patrol vehicle. Huwag kayong mag-alala na di matutupad ang ating plano para sa shoot, scoot, and communicate dahil sa naging desisyon sa DAP. Patuloy tayong gumagawa ng hakbang para masigurong tuloy-tuloy ang inyong modernisasyon. Muli ring pinagmalaki ng Pangulo ang pagsara ng kakulangan ng baril o 1:1 police-to-pistol ratio noong nakaraang taon. Ayon pa sa Pangulo, nakatutok ngayon ang pamahalaan sa pag-upgrade ng science at forensic gathering capability ng PNP, katulad ng panibagong Integrated Ballistics Identification System para sa pagtatala ng impormasyon ng lahat ng baril sa bansa, at ng panibagong Automated Fingerprint Identification System na ginagamit daw para mas mabilis na makumpara at matukoy ang mga fingerprint sa isang krimen. Binanggit din ni Pangulong Aquino ang mga pabahay para sa mga kapulisan at planong pag-hire ng paunang 7,439 na pulis mula sa target na 30,000 non-uniformed personnel para sa gawaing administratibo. Sa ganitong paraan, ang mga pulis na papalitan nila makakapagronda na sa mga pamayanan at talaga matututukan ang pagbabantay sa kaligtasan ng ating mga boss. Para naman kay PNP Chief Police Director General Alan Purisima, nananatili raw na matibay ang kapulisan sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng bansa at kakulangan nila sa mga tauhan. Today, we may still be outnumbered, but we are certainly never outfought. We continue to win the battles in the streets against crime and lawlessness. We continue to win the hearts and minds of the people that we serve and protect. And we continue to tread the straight path amidst the never-ending trials and challenges that we face. Samantala, dumalo rin sa pagtitipon si Interior Secretary Mar Rojas. Pinangako ni Rojas sa patuloy nitong iimbestigahan ang mga nawawalang baril ng PNP na napasakamay umano ng New People's Army sa Mindanao. Well, inimbestigahan yan. Meron ng case sa ombudsman, ganun pa man, ay inimbestigahan din ng PNP kung ano talaga nangyari dito dahil maselan itong sitwasyon na ito. At hindi ko papayagan na manatili itong walang solusyon. Matatanda ang halos 1,000 AK-47 assault rifles ang naibenta umano sa rebelding grupo. Ako ang inyong kaibigan, March Wamar para sa Newsline.